Honest point of view. Saglit lamang na tinapunan ko ng tingin ang babaeng kasama ni Evan na naliligo sa pool. Natatandaan kong siya ang babaeng nakabangga sa kotse ko noong unang beses na nagkita kami ng binata. Hindi maganda ang unang pagkikita namin ng babaeng to, kaya natitiyak ko na hindi niya palalagpasin ang sandaling ito na makagante sa akin. Anong ginagawa rito ng babaeng yan? Narinig kong tanong kay Evan ng babae. She's my bodyguard. Mabilis namang tugon ng binata. Ano? Isa lang pala siyang bodyguard. Tapos kung makaasta ay parang may-ari ng PNP. Nangiinsultong sabi ng babae kay Evan. Hindi ko na lamang siya pinansin at nagkunwari na lang akong walang narinig. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa kong paglilipat ng mga pagkain nasa tray papunta sa mesa. Come on, Shirley. Nagpunta ka rito para samahan ako maligo at hindi para mang-away ng isang bodyguard. Anang binata sa babae na Shirley pala ang pangalan. No, hindi ako makakapayag na hindi mailagay sa kanyang lugar ang babaeng yan. Mariin ang boses na wika ni Shirley. Minadali ko ang paglilipat ng mga pagkain para makaalis agad ako at makabalik sa loob ng bahay. Nang matapos na ako sa ginagawa ko, ay agad na akong tumalikod para umalis. Ngunit pagharap ko ay nasa likuran ko na pala si Shirley, na halos hindi na magawang maitago ng kakapiranggot nitong suot ang mga dapat na itago ng katawan nito. Shirley, bumalik ka rito! Mariin ang boses na utos ni Evan sa babae. Nang tignan ko ang mukha niya, ay nakita kong hindi naman ito galit sa babae. Mukhang sinadya yata nitong papuntahin sa bahay nito ang babaeng yon para awayin ako. Sandali lang, sweetheart. Tuturuan ko lamang ng leksyon ng babaeng to. Nakangising sagot ni Shirley sa binata. Kitang-kita ko kung paano tumaas ang sulok ng mga labi ni Evan at pumorma ang isang ngiti na pilit nitong itinatago. Tila ine-expect nito na makakakita ito ng isang magandang palabas. At alam ko na sinadya niya itong gawin para kusa akong mag-resign sa aking trabaho. Ay nako, mukhang hindi magiging matiwasay ang pagtatrabaho ko bilang bodyguard nito. Ngunit kung inaakala nito na aalis ako dahil sa mga pinagagagawa nito, ay nagkakamali siya. Dahil kahit labag man sa kalooban ko ang trabahong bantayan siya, ay dedicated pa rin ako pagkat tinanggap ko ang trabahong ito. Kaya kailangan ko itong panindigan. At walang makapagpapaalis sa akin, kundi ang ama lamang niya na siyang nag-hard sa akin. Kung ako sa'yo, ay babalik na lang ako sa tubig at magpapakaligaya kasama ng playboy mong boyfriend kaysa ang pag-aksayahan ng oras ng ibang tao. Malamig ang boses na sabi ko kay Shirley. Ang yabang mong magsalita and I really hate it when you use that kind of tone. Isang bodyguard ka lang, pero kung umasta ka, ay akala mo kung sino ka na. Inis ang boses na sagot naman niya sa akin. Ikaw lang nag-iisip niyan. Tila baliwalang sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay agad ko na siyang tinalikuran. Ngunit hindi ko na nagawang makahakbang palayo sa kanya dahil bigla na lamang niyang hinila ng mahigpit ang aking buhok. Biglang nagtagis ang aking mga ngipin dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko. Sa tingin mo ba'y hahayaan kitang umalis nang hindi man lang kita natuturuan ng leksyon? Dapat matutunan mong lumugar kung saan ka mababagay. Hindi mo ako dapat tinrato ng ganon sa unang beses natin na nagkaharap nang hindi na dumating ang sandaling ito. Nakangising wika sa akin ni Shirley. Akala yata niya ay magpapabuli ako sa kanya porket bodyguard lamang ako at girlfriend siya ni Evan. Ngunit nagkamali siya. Because no one can bully me. Bitawan mo ang buhok ko, Shirley. Mababa ngunit mariin ang boses na kausap ko sa kanya. Kahit pakiramdam ko'y sumasama na ang anit ko sa aking buhok, ay hindi ko pinakita sa babae na nasasaktan ako. Kalmado lamang ang muka at boses ko. Ngunit ang totoo ay pinipigilan ko lamang ang aking sarili. Na huwag sakali ng babaeng kaharap ko. Bakit? Masakit ba? Nakangisi pa ring wika ni Shirley at mas lalong hinila ang aking buhok. Doon na ako hindi nakatiis. Mariing hinawakan ko ang kanyang pulsuhan gamit ang aking kanang kamay. At pagkatapos ay binaliti ko ito ng malakas. Napatili si Shirley at nabitawan ng aking buhok nang maramdaman ng sobrang sakit. Baliw! Malakas niyang mura sa akin at mangiyak-ngiyak na boses. Bitawan mo siya, Ana! Sigaw ni Evan na naglakad palapit sa gilid ng swimming pool para umahon. As you wish, my boss. Nakangising sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay malakas kong sinipa sa tiyan si Shirley. Napatili itong tumilapon pabalik sa tubig at bumagsak sa binata na hindi pa tuluyang nakakalapit sa gilid ng pool.
Next time, learn to discipline your girl boss. Para naman hindi siya magmukhang baliw na basta na lang nangihila ng buhok ng walang dahilan. Nakataas ang kilay na sabi ko pa sa kanya. Loko kang babae ka! Sasabihin ko kay Tito Erman na tanggalin ka niya sa trabaho! Nag-aapoy sa galit ang mga matang sigaw sa akin ni Shirley. Thank you in advance. Nangaasar na sagot ko naman kay Shirley na pulang-pula ang mukha sa galit. Para itong nagpatan sa ilalim ng araw sa gilid ng dagat. Ngayong sa swimming pool naman ito naligo. At talagang magpapasalamat ako sa kanya ng sobra kapag nakumbinsi niya si Sir Erman na alisin ako bilang bodyguard ng anak niyang playboy. Pagkatapos kong tapunan ng nangiinis na ngisi ang babae, ay agad na akong tumalikod. Sinisira lamang ng dalawang ito ang araw ko. Mas mabuting magkulong na lamang ako sa silid ko dahil tiyak namang hindi aalis ang bahay ang binata dahil nandito ang nobya niya. Saan ka pupunta, Ana? Bodyguard kita kaya hindi ba dapat naroon ka kung nasaan man ako? Paano na lamang kung may biglang pumasok na masama dito at bigla na lamang akong patayin habang naliligo? Boses ni Evan na biglang nagpatigil sa aking paglalakad at nilingon ko siya. Sa dami ng mga gwardya dito sa labas at loob ng mansyon, ay imposibleng may makapasok na tao, Mr. Villamor. Maliban na lang kung ang babaeng kayakap mo yon ay isa ring kakampi ng kalaban mo. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. At huwag kang mag-alala, dahil kapag may pasabog na itinapon mula sa labas ng pader, ay agad akong lilipad papunta rito at sasaluhin ko ang pasabog para sa'yo. Dugtong ko pa sa namimilosopong tono. Sa taas ng pader na nakapalibot sa bahay ng mga Villamor at may bakod pa sa dulo na mataas ang voltage ng kuryente, ay imposibleng may makaakyat na masama, maliban na lamang kung si Superman ito na marunong lumipad. Walang nagawa si Evan, kundi magpatimbagang at magdilim na lamang ang anyo. Nang tinalikuran ko na sila at nagtuloy-tuloy na akong papasok sa kabahayan. Sa halip na kumain ay tumuloy na lamang ako sa silid ko. Biglang nawala ang gutom ko at wala rin akong ganang kumain. Effective na pang-diet sina Evan at Shirley. Dahil sa kanila ay nakakapag-diet tuloy ako nang wala sa oras. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa panonood ng movie sa cellphone ko. Connected naman ang phone ko sa wifi nila kaya walang problema sa internet. Halos kalahating oras pa nga lang akong nakakapasok sa silid ko nang biglang may kumatok sa pintuan. Agad akong tumayo at pinagbuksan ng tao sa labas. Yes, Doreen? Tanong ko sa isa sa mga katulong sa bahay na yon na siyang napagbuksan ko ng pintuan. Pinatatawag ka ni Sir Evan sa silid niya, Ana. Ngayon na raw mismo. Anito sa akin. Napahugot ako ng buntong hininga. Anong kalokohan na naman kaya ang naiisip gawin ng lokong yun? Ana's point of view. Pagkapasok ko sa loob ng silid ni Evan, ay nakita ko siyang nakasuot ng maikling short habang nakadapa sa ibabaw ng kama nito at nakapikit ang mga mata. Ngunit hindi naman ito mukhang tulog at talagang nakapikit lamang ang mga mata. Mamasa-masa pa ang buhok nito. Napaismid ako nang makita kong wala sa kwarto nito si Shirley. Mukhang na bad trip sa akin ang girlfriend nito kaya umuwi ng maaga. Anong kailangan mo sa akin, Mr. Villamor? Agad kong tanong sa kanya. Hindi na ako kumatok sa pintuan dahil nakabukas naman iyon na para bang sinadya talagang ibukas para hindi na ako kumatok. Multo ka ba? At bigla-bigla ka na lamang dumarating ng walang kilates? Nagulat na tanong ng binata na biglang napamulat ng mga mata. Pinaikot ko pataas ang aking mga mata bago ko siya sinagot. Natural na hindi mo nakita at naramdaman ang pagpasok ko dahil nakapikit ka at natutulog. I'm not sleeping. Ang sabihin mo ay para kang magnanakaw na magaan ang mga paa. Hindi naman yata pulis ang trabaho mo, kundi akyat bahay. Nakangising panunodyo sa akin ang binata. Ano ba ang kailangan mo at pinatawag mo ko? Tanong ko sa kanya, sa halip na patulan ng kanyang sinabi. Ang boring mo talaga, Ana. Hindi ka ba marunong sumakay sa isang biro? Naiiling na komento ni Evan nang hindi man lang ako nag-react sa kanyang sinabi na isa palang biro. Anyway, give me a massage. Nabugbog yata ang katawan ko kanina dahil sa pagbagsak sa akin ni Shirley. Utos nito at pagkatapos ay tinapik-tapik ang gilid ng kama nito na ang ibig sabihin ay maupo ako roon. Hindi ako masahista, Mr. Villamor. Dapat hindi mo muna pinaalis ang girlfriend mo para siyang pinagmasahe mo sa katawan mo. Tutal siya naman ang bumagsak sa katawan mo at hindi ako. Mabigat ang loob na sagot ko sa kanya. Hindi na lang pala bodyguard ang trabaho ko, kundi masahista pa.
Ikaw ang gusto kong magmasahe sa akin at hindi siya. At sino ba ang dahilan kung bakit bumagsak sa akin ng babaeng yon? Kung hindi mo ba naman pinaandar ang pagiging Cynthia Luster mo, ay hindi na sana ako ngayon magpapamasahe sa'yo. Reklamo nito, ngunit may bahid ng pangaasarang tono. Opo sir, heto na, mamasahihin na kita. Inis kong sagot sa kanya. Mabigat ang loob na lumapit ako sa kanya at umupo sa bahagi ng kama na tinapik niya kanina. Walang salitang idinantay ko ang aking mga kamay sa likuran niya at inumpisahan siyang masahihin. Habang minamasahe ko ang likuran niya, ay hindi ko napigilan na suriin at pag-aralan ng likuran niya. At in fairness, malapad ang mga balikat niya at hindi puro taba lamang ang katawan niya. Makinis ang balat nito at tila ba gustong mahiya ng aking balat. Iba talaga kapag mayayaman na walang ginagawa dahil masyadong makinis ang balat. Ngunit hindi katulad ng ibang mayayamang lalaki na malambot ang balat. Dahil napipisil ko ang muscles niya sa likuran, na tila ba sanay sa exercise, gayong hindi ko naman siya nakikitang nagpupunta sa mini-gym nila sa loob ng malaking bahay. Bumaba ang aking mga mata sa kanyang pang-ibabang likuran at hindi ko napigilan ng mapangiti nang makitang maumbok ang pigi nito. May ipagmamalaki palang pigi ang lalaking to. Parang ang sarap pang gigilan. Pilyang sabi ko sa aking isip. Tila may sariling isip ang aking mga daliri na gumapang pababa sa may bahaging pigi nito. Hey, bakit ang tahimik mo? Baka pinagpapantasyahan mo na ang likuran ko, Ana. Boses ni Evan na tila nagpagising sa akin sa tila sinasapian kong diwa. Pakiramdam ko ay biglang namula ang buo kong muka dahil sa natumpak niya ang iniisip ko. Nakaramdam ako ng pagkapahiya kahit na hindi naman niya alam na totoo ang kanyang sinabi. At para mapagtakpan ko ang pagkahiyang nararamdaman ko, ay bigla kong diniina ng bahagya ang pagmasahe sa kanyang likuran. Ouch! Ano ba yung kamay mo? Bakit ang tigas? Kamay pa ba yan o bakal? Hindi napigilang reklamo nito nang makaramdam ng sakit. Sa ganito ang kamay ko eh. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang magpamasahe sa akin kahit na kailan. Nakairap na sagot ko sa kanya kahit na hindi naman niya ako nakikita. Sa gulat ko ay biglang tumihaya ang binata at tinitigan ako ng matiim. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend, Ana? Naranasan mo na bang mahalikan? Biglang tanong niya habang seryosong nakatitig sa akin. Napatitig din ako sa mukha ng binata na tila ba may mahikang humihigop sa aking mga mata para wag kong ialis sa kanyang mukha. Umangat ang kanang kamay niya at marahang hinaplos ang aking kaliwang pisngi habang nakatutok ang mga mata niya sa aking mga labi. Lumipat ang kamay niya sa aking batok at dahan-dahang hinila pababa sa kanyang mukha. Alam ko kung ano ang binabalak niyang gawin sa akin. Hahalikan niya ako. Ngunit bago pa man mangyari ang inaasahan niya, ay mabilis nang bumalik sa tamang pag-iisip ang aking utak. Bago pa tuluyang magtagpo ang aming mga labi, ay tumama na sa kanyang sikmura ang aking kanang kamao. Napaigik ito at nabitawan ng aking batok nang maramdaman ang sakit ng aking suntok. Sa tingin mo ba'y magpapadala ako sa pangaakit mo sa akin, Mr. Villamor? Nagkakamali ka kung iniisip mo na katulad ako ng mga babaeng nahuhumaling sa'yo na isang haplos lamang ay bumibigay na kaagad. Matalim ang mga matang sabi ko sa kanya matapos kong tumayo at lumayo sa tabi niya. Woman, babae ka ba talaga? O lalaki ka na nagpapanggap lamang na babae para maging bodyguard ko? Bakit ang lakas mong manuntok? Kandangiwing wika ni Evan habang nakabaluktot at hawak ng mga kamay ang nasaktang sikmura. Sa susunod na ulitin mo pa yung ginawa mo sa akin, ay hindi lang yan ang matitikman mo. Banta ko sa kanya bago walang paalam na lumabas ako sa silid niya. Sa tingin mo'y natatakot ako sa banta mo? Tignan na lang natin kung hindi ka bumigay sa akin, Ana. Pero kung hindi mo talaga gusto ang ginawa ko, ay aalis ka na sa pagiging bodyguard ko. Narinig ko ang sigaw ni Evan bago ako tuluyang nakalayo sa silid niya. Agad akong dumiretso sa silid ko at inilak ang pintuan. Napabuga ako ng malakas na hangin pagkapasok ko sa silid ko. Para ba ngayon lang ako nakahinga ng maayos? Hindi ko na malaya na pinipigil ko pala ang aking paghinga habang nasa loob ng silid ni Evan. Wala sa loob na nakapako ang aking dibdib. Sobrang bilis ng pagtibok ng aking puso at hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil ba ito sa muntik na akong mahalikan ng binata? No, hindi ako dapat magpadala sa pangaakit niya. Hindi ako mahuhulog sa isang lalaking katulad niyang babaero. Hindi na ulit ako magmamahal ng lalaking playboy
gaya ng ex-boyfriend ko. Ano kaya ang totoong nararamdaman ni Ana para sa binata?